Asan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing binibigkas ng labi mo? Ngunit bakit nagbago ka? Simula ng ka na. Alright, mga solid. Welcome back, no? Sa ating munting channel, no? So, yun. Pasensya na kayo at ngayon na lang uli ako nakapag gawa ng video, no. Kasi medyo nagkaroon tayo ng ano no, ng problema na financially, no. At medyo matagal-tagal tayo nawalan ng income, no, pagkakakitaan, no. Alam niyo naman ang trabaho natin ngayon ay ano lang, yung pa-extra lang tayo sa ano sa contraction, no. Minsan meron, minsan wala, ganoon lang, no. So sa madaling salita, mga solid, no. Medyo kinapos tayo, no. At sa pagkakataong 'yon, wala tayong choice kundi may isang lako yung ano, itong cellphone ko na ito rin yung ginagamit ko sa ating pagbablog, no. So, kung napapansin nyo, yung huling latest video ko, no, siguro 3 weeks na, no, at wala pang kasunod na i-upload, no. So yun talaga yung pinakadahilan, mga solid, no, na isang lako talaga yung cellphone ko, no, na ginagamit natin during tayo ay nagba-vlog, no. So yun, kaya ngayon nag follow up video lang tayo, gumawa tayo ng vlog ngayon, no. Kahit na siguro wala naman tayong maaaring i-topic, no. Gusto ko lang siguro mag-share, no, kung ano yung update sa atin, no. So yun na nga, salamat na lang at nagkaroon tayo ng konting income, no. Medyo sinuwerte tayo nitong mga nakaraang araw, no, at nagkaroon tayong trabaho. Yun, natubos ko rin tong cellphone natin, no, na ginagamit ko sa aking pagba-vlog, no. So salamat dun sa nagsama sa akin sa trabaho, no, yung kumpare ko, no. Shout out nga pala kay paring Jimboy Timado, no. Thank you, pare. Sana maulit-uli, no, na magkaroon ulit tayo ng gawa, no. So yun, wala naman talaga tayong ano, no, maaring pwedeng pag-usapan, pero ito share lang ng ano natin, no, mga pinagdadaanan natin, no. Kaya nga ito nga isa sa mga nangyari sa atin, no, na kung bakit ko naisangla yung aking cellphone, no. Maaaring alam niyo naman ang sitwasyon natin, isang ano lang naman tayo, no, talagang isang mahirap lang, no. Parang isang kahig, isang tuka tayo ngayon, mga solid, no. Kaya mahirap talaga yung kalagayan ng isang katulad natin na mahirap lang, no. So napakahirap ang maging isang mahirap, no. So yan siguro ang maaring pwede kong i-share sa inyo, mga solid, no, na ang mga sitwasyon ng ating pamumuhay, no, lalo na tayo ay isang mahirap lang, no, na katulad ko, for example, no,
Ako nung panahon ng pandemic, no, ay nawalan talaga ako ng trabaho. Parehas kami ni Mrs., no. Kung nasusubaybayan nyo yung aking mga vlog, no, nung mga una pa, no, parehas kami talaga nawalan ng trabaho noon nung pandemic, no. At nung nawala na yung pandemic, hindi rin kami nakabalik na, no. At ginawa namin ay hindi naman kami sumuko sa hamon ng buhay, no. Siyempre may pamilya tayo, no, at kailangan na kumayod, no, para mabuhay, no. So doon kami nakapag-isip na magtinda-tinda, no, ng mga pagkain, no, at or merienda, no. So ilang taon din kaming gano'n mga solid, no. Siguro umabot ko din kami ng simula nung puwede nang lumabas yung mga tao, no. Kumbaga hindi na masyadong mahigpit, no, ay nagsimula kaming magtinda-tinda, maglako-lako, no. So kahit papaano naman sana maganda yung kinalabasan, no. Kumbaga kahit papaano malakas-lakas sana yung kita, no. No, at medyo nakaka-recover, nakakaraos, no, kahit papaano, kahit nasa maliit na kita, no. Nairaraos naman namin yung pang-araw-araw namin, no, kahit na wala kaming trabaho, no. Kung minsan nakakaluwag pa at kung minsan kahit papaano nakakapag-share pa tayo sa iba, no. Kaya lang yun na nga sa kasamaang palad hindi ko inaasahan, no, hindi namin inaasahan, no, na biglang nagkasakit si Mrs., no, na ang nangyari ay kakabigla pa, no, yung kanyang naging sakit, no, na yun yung kanyang ikinasawi, no, na hindi na siya nakaligtas, no, dun sa kanyang dumapong sakit, no. So magkaganon pa man, medyo masakit kasi medyo matagal na kami sa hanap buhay na yon, no, at nasanay na ako sa ganong hanap buhay, no. Magkasama kami lagi araw-araw, no. Magkatuwang kami sa paghahanap buhay at nung bigla siyang nangyari nga yun at bigla siyang nawala ay parang bigla rin akong nawalan ng no, ng katuwang na sa paghahanap buhay, no. So sa ngayon wala pa talaga tayong tinatawag na stable, no, na hanap buhay, no. So pa-extra lang tayo ngayon sa sa construction, mga solid, no. Kung saan may gawa, kung ano yung mga racket, yun. Pinapatos natin yan, mga solid, no? Kasi kailangan din tuloy ang buhay, no. Nawala man si Mrs. ay kailangan pa rin natin kumayod, no. Kailangan natin lakasan yung o kailangan natin maging matatag, no, kasi meron tayong mga kailangan pang suportahan, no. Kumbaga yung mga naiwan din ni Mrs., no, kailangan din natin no, matulungan, no. So yun, talagang sa panahon lalo ngayon, no, mga solid, no, mahirap talaga ang maging mahirap, no. Kung titingnan natin, no, yung kakapiranggot na kinikita natin sa pa-extra ay hindi mo maano kung paano mo babudgetin, no. Lalo na sa medyo yung kalaban natin ay yung masyadong matataas yung mga bilihin, no. At talagang napakahirap, mga solid, no. Lalo na kung sasabay pa yung mga bayarin, no.
ah, bayaran ng kuryente, bayaran ng tubig, no? At siyempre yung kung meron ka pang pinag-aaral, no? Talagang ah, magkakapos at kakapusin ka talaga, no? Sa budget, no? Mga solid. So, ganun ang buhay ng kung ano man yung ah, sitwasyon ko, siguro maaaring ah, nararanasan din ito ng ating mga kababayan na talagang masasabi natin nasa laylayan, no, solid, no. Yung mga mahihirap nating mga kababayan, no. So, yun naiisip ko mga solid na ah, yung katulad ko na ganito lang ang sitwasyon, alam ko nararanasan din yan ng mga kababayan natin na mahirap lang din, no. Dahil ang sitwasyon natin ngayon, no, talagang wala naman tayong ibang panlaban, no, na nagtataasan yung mga presyo ng bilihin, no, yung mga gastusin, yung pamasahe, no, lahat-lahat halos tumataas, no. So, talagang yung kinikita natin hindi naman tumataas, no. Kumbaga hindi sumasabay, no. So, talagang pahirap, no. Pahirap ng pahirap ang sitwasyon, no. Siguro ang masuwerte lang sa bansa natin ngayon, no, yung may mga magagandang talagang trabaho, no. Yung may mga propesyon, no, na natapos yan. Yan siguro yung kahit papaano ah, masasabi nating nakakarangya sa buhay, no. Yung hindi man nila masyado mararamdaman yung pagtaas ng mga bilihin, no, yung mga gastusin, no. Kasi malalaki ang kanilang mga income, no. At yung mga tsaka yung mga negosyante, yan. Hindi nila yan nararamdaman. Yan yung sinasabi nating mayayaman, no, na ang maaring ang makakaramdam lang yung mga nitong mga nangyayari, no. Yung, hindi naman natin talaga may ikukubli, no, na siguro yung mga pangkaraniwang empleyado, yan, unti-unti yan mga solid, talagang nararamdaman nila yung masyadong nahihirapan na, no, kung paano nila budgetin, no, yung kanilang mga kinikita sa pang-araw-araw, no. Yan masasabi nating meron na silang pinagkakakitaan araw-araw o may stable na trabaho, no. Pero nararanasan pa rin nila yan, yung mararanasan nila yung paano nila budgetin yung kinikita nila, no. Sa kadahilan ng hindi nagtataasan nga yung mga pangunahing bilihin, no, yung pamasahe, no, mga iba pa, no, na talagang maaari nating pagkagastusan, no. Pero ang tanong kasi hindi sumasabay yung pagtaas ng kanilang mga sweldo, no. So, sana kahit papaano kung tumataas nga yung mga presyo ng bilihin ay sumasabay naman yung pagtaas ng sweldo, no. Pero wala, no. Ako sa pananaw ko lang mga solid, no, kahit itaas pa yung sahod, parang sa kabila ng pagtaas ng bilihin ay hindi rin talaga sasapat, no. Maaaring survive lang, no. Yun kasi andun na lang yung kailangan mong sipag, no, magsipag kumayod, no. Yung tipong kailangan mo talagang bumangon sa umaga na para ikaw ay magtrabaho, no, gano'n. So,
Agree naman ako dun sa alam niyo yung kasabihan na ano, na, ah, kung, mabuhay kang isang mahirap 'no, ay, hindi mo kasalanan 'yan 'no. Pero kung, mamatay ka nga ng mahirap ka pa rin, yung sinasabi nila ay kasalanan mo na 'yan 'no. So, agree naman ako dun mga solid 'no. Pero, this time 'no, sa sitwasyon natin ngayon 'no, kasi, ako naniniwala naman ako sa mga, naniniwala ako na masisipag ang mga Pilipino 'no. Talagang, iyan, kahit kumita lang ng kakapiranggot, sobrang mahal na mahal nila yung kanilang, trabaho kasi iyan yung ano nila, 'no, 'yan yung kinabubuhay nila 'no. Kaya ang Pilipino, ay masasabi nating ano, 'no, na, masipag talaga 'no, sa trabaho 'yan 'no. At, ang problema lang 'no, kasi, yun na nga, kumakayod sila para lang sapat lang sa pang-araw-araw, minsan kapos pa 'no. Siguro, para lang maka-survive 'yan, nagkakanda utang-utang pa 'yan 'no, kung kani-kanino, minsan nakakautang sa Bombay, sa lending 'no. So, ganyan yung reality ngayon 'no, ng mga mahihirap nating mga kababayan 'no. So, kahit ako, 'yan yung ano ko, yung, nararanasan ko ngayon 'no. Minsan nakakautang kami sa lending, kaya minsan kumita man ako, naihuhulog ko pa ron 'no. So, isa pa yun sa mga, ah, talagang, kailangan nating responsibility na bayaran 'no. So, ayun, nakaka-survive naman yung ating mga kababayan, tayo 'no. Pero sa pang-araw-araw 'no, na pangangailangan, naitatawid 'no. So, ang mahirap lang mga solid 'no, yung bumigay na yung kanilang, katawan 'no. Kumbaga, kung minsan hindi maiwasan 'no, na sa sobrang sipag 'no, kumbaga, kung kinakailangan niyan mga solid 'no, na, rumakit kabi-kabila 'no, ng, trabaho 'no. Parang parang mas, maabot pa yung ano 'no, yung mga o mas matugunan pa yung mga lahat ng, pangangailangan o lahat ng bayarin ay, magawan ng paraan 'no. Ginagawa rin ng mga kababayan natin 'no, na magkabi-kabila ng trabaho, raket dito, raket dun. Kumbaga, suma-sideline kung tawagin 'no, para lang, mas, lumaki pa yung kanilang income 'no. So, yun na nga ang sinasabi ko mga solid 'no, na, paano naman kung, magkasakit 'no, yung isang tinatawag nating naghahanap buhay 'no, isang pamilya natin na siya yung inaasahan 'no, na magkaroon pa siya ng sakit 'no, na masasabi nating, hindi na siya makapaghanap buhay, ay lalo lang, ano 'no, lalo lang paano na kung tawagin, ang masasabi natin diyan, paano na lang 'di ba, kung gano'n na ang nangyari, 'di wala ng, maghahanap buhay, lalong, babagsak yung kanilang, sitwasyon sa buhay 'no, lalong mahirap na, lalong, magkakanda ano pa, yung utang-utang dahil nga nagkasakit 'no. So, sa panahon ngayon 'no, mahirap talaga magkasakit kasi mahal ang pa-ospital, mahal ang mga gamot 'no. So, kawawang-kawawa talaga yung mga, kababayan natin na katulad lang natin na isang kahig isang tuka 'no.
kaya yung sinasabi natin na ah, yung mabuhay ka ng isang mahirap ay di mo kasalanan, no? At kung mamatay ka naman ng mahirap ka, kasalanan mo na yan. So, yan ang sinasabi ko, ang opinion natin dyan, maaaring totoo yan, no, mga solid, no? Kaya nga, marami sa mga kababayan natin, no, na yan, isa yan sa kanilang mga pinaguhugutan, no, na ah, masasabi nating kaya sila nagsisipag, kaya sila talagang halos subsob sa trabaho, ay gusto rin nilang talagang makaangat sa buhay, no. Yun po yung talagang ano, kahit naman tayo, no, yan yung ano natin, no, yung masasabi nating nagkakaroon tayo ng pangarap, no, na hindi man tayo ang mismong makaramdam ng pag-angat, no, yung mga mahal natin sa buhay, no, yung mga anak natin, no, ay parang maisalba lang natin na makapagtapos ng pag-aaral, no, nang sa gayon yung kung ano man yung nangyari sa atin, nung ano man naranasan natin, no, na kahirapan sa buhay ay hindi na nila maranasan, no, sa susunod na mga henerasyon, parang gano'n, no. So, pero talagang merong mga pagkakataon, mga kasolid, no, na nangyayari, no, na katulad niyan, yung ang misis ko, no, na sobrang sipag din nun sa trabaho, no. Ang masasabi ko na talagang pinanganak din siyang mahirap, no. Kaya lang ang masaklap na masipag naman siya sa trabaho, ginagawa niya rin ang lahat, mga solid, no, para makaahon, makatulong. Ay ganun talaga yung nangyari, no, nung nagkasakit siya, hanggang sa makita ko siya na sa kanyang huling hininga ay andun pa rin yung nawala siya na isang mahirap lang, no. Kumbaga, kahit, kahit na mismo na lang dun sa kanyang huling ano ay naranasan niya pa yung hirap. So, napakasakit, mga solid, no, pagka ganun talaga yung mangyayaring sitwasyon, no, sa ating mga mahirap lang, no. So, masasabi ko na ang mahirap, no, kung mabuhay ka ng isang mahirap ay hindi mo kasalanan, pero kung mamatay ka isang mahirap ay kasalanan mo na yan. Pero yun, ang masaklap, nangyayari naman yung mga ganong sitwasyon, no, na gusto mong mag-success, gusto mong umangat, gusto mong makatulong, pero nandun na yung medyo talagang kahit anong sikap mo, pag nakaranas ka ng mga pagsubok na walang ibang tanging makakagawa ng paraan, no, kundi ikaw lang, no. Kapag ikaw isang mahirap, no, talagang walang hindi ka makakaligtas sa mga maaring magkaroon ka ng sakit, no, maaring pagsubok sa buhay natin, no, na kung ika'y mayaman lang, no, kung ika'y nakakaangat lang ay maaring madugtungan pa yung buhay ng misis ko, or maaring makasurvive pa siya dun sa kanyang naging nangyari sa kanya, no. Nakasurvive pa siya dun sa kanyang sakit, no. So, yun ang pagkakaiba talaga, no, na kapag ika'y mahirap lang, talagang walang malaki ang chance na hindi ka
makasurvive, no? Kumbaga, mas kung wala kang pera, talagang peligro, no? Ang mangyayari, no? Na hindi ka na makasurvive sa sakit mo, no? Kung kapos ka talaga, no? So madali namang makasolid, no? Kaya sa panahon ngayon, no, na pahirap ang buhay, sana hindi nyo na maranasan kung ano man yung naging experience ko sa buhay, no? So, alam kong masipag naman kayo sa trabaho. Ang mga Pilipino ay masipag naman talaga maghanap buhay, no? Wala tayong masasabing tamad, no? Kasi kinakailangan araw-araw kumayod tayo, no? Para sa pang-araw-araw nating pangangailangan, no? Pang-araw-araw nating pangkain, no? So siguro ang ano ko na lang mga solid, no? Wag nyo rin pabayaan yung sarili ninyo. Ah, kung meron kayong konting nararamdaman ay wag niyong baliwalain, no? Kasi doon nagsimula yung naging ano namin, no, na meron siyang naramdaman pero hindi namin masyadong pinansin. So hanggang sa yun talagang masasabi nating nandun na siya sa malalang naging karamdaman, no? Nung binigla na siya, nangyari na yung mahirap ng magamot, no? Lalo na't kung ikay wala talagang kapera-pera, no? So, yun, basta mga solid, no? Kahit anong hirap, laban lang, no? Lagi pa rin tayong kumapit sa kanya. Lagi pa rin tayong magpi-pray, no? Kung kahit anong hirap, no? Nung nararanasan natin, yung may mga pagsubok, no? Basta kasi wala pa rin naman talaga tayong alam kung ano yung magiging kinabukasan natin, no? Siyempre, isa lang nakakaalam niyan, yung ating mahal na Panginoon, no, mga solid, no? Kaya kahit anong pagsubok, laban lang, no? Sipag lang sa trabaho, no? At kailangan alagaan nyo rin yung sarili ninyo kung kayo po ay talaga yung sinasabi natin breadwinner, no? Naghahanap buhay, kailangan anuhan nyo yung sarili nyo, alagaan nyo rin, no? Kung maaring meron kayong mainom na vitamins, no, ay uminom din kayo, no? Kumbaga pag anuhan nyo rin, no, paglaanan nyo rin, no, para yung katawan nyo ay kahit na anong hirap ng trabaho lumalaban, no? At kumbaga matibay, no? At yun kasi sa panahon ngayon natin, no, talagang yung mga kababayan natin na ganito lang sitwasyon, no, alam ko naman na kabi-kabila rin kayo rumarakit, no, ng trabaho, no, para lang mai-survive yung pang-araw-araw na pangangailangan natin, no, ang araw-araw na pamumuhay, no. So kailangan ano talaga yung ipanlaban din tayo, no, sa ating kumbaga yung maging healthy pa rin yung ating katawan, no. So sa ngayon siguro yung ang maibibigay ko na lang tips sa inyo mga solid, no, sa hirap kumita ng pera ngayon, no, kung minsan kapos pa yung kinikita natin, no, at pero kung minsan naman siguro sa pagiging masipag natin kahit papaano nabibigyan pa rin tayo ng grasya ng ating Panginoon, no, na minsan ay makaluwag-luwag tayo, no, meron tayong mai-save na pera, no. So ang gawin na lang natin, no, kasi wala tayong panlaban sa nagtataasan talaga mga bilihin, no. So mag-isip din tayo ng mga ano, no, ng mga optional na halimbawa mayroon tayong na-save na pera kahit 500,
isipin niyo na kung paano siya madoble 'no. Kahit na ang ibig sabihin, mag-isip kayo ng munting business na maaaring yung pera ninyong naitabi ay, puwede niyo pong, mapagulong 'no, maidoble 'no. So, hindi yung ibig sabihin, isugal 'no. So, masama yun mga solid 'no na at wala kayong magandang patutunguhan dun 'no. So, mag-isip lang kayo ng konti ng mga puwedeng pagkakitaan pa na lalo na sa pagnenegosyo 'no, na hindi hindi naman masyado kayong mapapagod 'no at, maaari pang, kumita o madagdagan yung maitatabi niyong pera 'no. So, yun, sana makuha niyo yung magandang tip ko kasi, kahit papaano ako gano'n na lang yung iniisip ko 'no. So, 'pag may naise-save akong pera, natatabi ako, gusto ko, ano, parang, pagulungin din siya 'no, yung parang, madagdagan pa. So, nag-iisip-isip lang ako mga solid 'no, nung puwede kong, maging, business 'no, na maaaring dumoble yung pera ko 'no. So, 'yan, pinaka-tip ko na lang sa inyo mga solid 'no. Kasi nga talagang, sa panahon ngayon hindi natin talaga makontrol 'no, kung bakit nga ba nagtataasan yung mga bilihin 'no, na lalong nagpapahirap, sa ating mga mahihirap lang 'no. So, 'yun mga solid 'no, see you in next vlog na lang mga solid 'no. So, hanggang dito na lang. So, bye-bye sa inyong lahat. God bless you all.